This is about 50 to 100 million sa 3 daang budget ng Vice Mayor's Office. Ito ho, for July, again, hindi ho, 50,000 po to. Kung mapapansin ninyo, itong papel naman na to, ito naman po, emergency purchase. Confirmatory of an emergency purchase. Itong isa ay negotiated contract. Nagulat ako dahil nakapirma pa yung katunggali namin sa 2nd distrito ng Quezon City. May resolution po to na ang pumirma naman si Bolet Banal. Ito yung resolution na kino-confirm nila yung approval ng negotiated contract. Ito, resolution nila, Bolet Banal. Ayan, 733,000. Ngayon, ito naman ho, again, sa Old Balara, sa distrito namin, ang presyo nito ay, magkano ba to? 50, again, another 50,000 purchase. Ito naman ho, emergency purchase. Tinanong ko sa COA, kailan ba pinapayagan ng emergency purchase? Sabi, pag may kalabidad, alam nyo, buwan-buwan, emergency purchase. Amounting to 50 to about 100 million. I'm sorry I cannot give the details kasi wala ho akong eksaktong detail. But this has been going on for 9 years. Kaya yung 300 milyong budget ng Vice Mayor's Office, hindi natin nakikita kung saan napupunta. Ito ho sa tahanan ulit, 633,000. Ito ho yung presyo. Again, negotiated contract signed by Bolet Banal with the resolution of the City Council. Ito na naman ho, sa Ardil ng Buhay. Again, another 50,000. Papakita ko sa inyo. Dalawa ho ang mode. Negotiated contract or emergency purchase. Confirmatory or emergency purchase. Maganda ho nandito yung mga taga-lakas. Because ang paliwanag ng mga aking katunggali, umalis sila ng lakas dahil kurap daw ang lakas. At ang liberal daw ang matino. O ngayon ho, binabalik ko sa liberal. 300 million every year for 9 years is almost 2.7 billion. All negotiated contract, all ghost projects. Ngayon ho, binabalik ko kay Vice Mayor, ito na ho yung papel na binabanggit niya. Ilan lang ho to? Yung hong isa dito address, doon ho sa aming distrito. Nagkaroon daw ng meeting, nagpakain sila. Pina-check ho on the same date, walang meeting, walang pakain. All ghost projects. So I'm happy that the Lakas people are here. Mapaliwanag po nila yan because madalas naririnig ninyo, especially people from Quezon City, ang sinasabi nila, they left Lakas. Dahil daw ho, kurap. Ngayon, nasa liberal sila. Eh, ito ho, ang lakas. Wala akong nakitang ganyan. In fairness to them. No? At dito nakikita natin kung sino talaga ang kurap. Secretary Mike, puro Vice Mayor yan. Pakain ako sa restaurant. Wala ka bang ano? Pwede akong mag-react doon. Kalaban, hindi mo pupursigihin ang paglaban sa korupsyon. Hindi naman po. Kasi bakit ko problemahin ang isang tao, katulad ko tumatakbo ko niya sa ibang distrito, eh, siyempre ho, yung katunggali ko, yun naman ang comparison ko eh, at yun ang aming pinaglalabanan. Hindi po ba myopic stand yun? Hindi naman po, dahil I would assume, even the presidential candidates now, would not talk about the vice presidential candidates or senators or congressmen in the other areas. Dapat ipakita nila why they are a better alternative to the other candidate. And I think it is only fair that I also address the problem. Kasi sabi nga natin, performance kami ni Herbert eh. I have been in the cabinet, I have been in Congress, lahat po ng papel ko, public documents, the track record that I have. And so I compare myself to Herbert. It would be unfair for me to talk about Sunny Belmonte, who is running in the 4th District. And to be fair about it, ako naman nung sinasabi ko naman, si Sunny Belmonte has been an outstanding mayor. And I have no problem with him. Marami pa rin may problema. Marami pa rin may problema sa atin sa pabahay at palupa. Marami pa rin tayong problema sa edukasyon. Marami pa rin tayong problema sa kalusugan. Marami pa rin ang nagugutom na mamamayan ng lungsod Quezon. Kung sana ho itong mga proyektong to na food and drinks ay naging feeding program, pakain dun sa mga estudyante nating mahihirap, lalo na dyan ho sa lugar ng Payatas, sa lugar ng Distrito 2. Marami hong dapat sanang natulungan. Nakakalungkot isipin, sana kung isang beses lang kong ginawa.
siyam na taon ho, taon-taon, ganito ang nangyayari. Herbert Bautista and I was first elected in 1992. Pareho ho kaming konsihal. Pareho ho kaming konsihal. At kung ano ho ang ginagawa niya noon, na walang proyekto, hindi nagpapakita, patuloy niya hong ginagawa sa ngayon. He has been in government for 20 years. Not in the national government, but in the city government. Kaya ho again, we offer ourselves. Makikita lang naman kung paano kami ang aming karakter at kung paano ang aming liderato sa aming pinagdaanan. Ako naman ho, mapagmamalaki ko, magmula po sa DNR, pinakamarami kami nahuli na illegal logging, combined doon sa iba't ibang sekretaryo na dumaan. Doon ho sa pagtapos